Kabanata 46-50. Ang seremonya ay ginanap sa malaking plaza ng Donghai College. Sa panahong ito lamang ng taon ang lahat ng miyembro ng senior at intermediate department ay magsasama-sama. Si Tang Wulan ay nasa freshman phalanx. Siya ay itinuturing na napakatangkad sa mga freshman, at siya ay inilagay sa likod na posisyon. Nagkataon lang na makita ang mga estudyante ng buong kolehiyo. Sa intermediate department, may humigit kumulang 100 katao sa bawat baitang, at ang 6 na baitang ay nagdaragdag ng mga 700 hanggang 800 katao. Ang bilang ng mga tao sa mataas na antas ng departamento ay mas maliit, na may kabuuang mas mababa sa 200 tao. Nahahati daw sila sa 3 baitang. Ipinapakita nito kung gaano kahirap ang pagsulong mula sa gitnang antas ng departamento patungo sa mataas na antas ng departamento. 20% lang ang chance. Hello everyone, today is the annual opening ceremony. Next, we have the new to speak. Ang dean ng Donghai College ay isang matandang lalaki na mukhang mahigit 60 taong gulang. Siya ay may katamtamang pangangatawan at mukhang hindi kapansin-pansin. Siya ay may kulay abo na buhok, salamin, at isang bukas na hitsura. Hello, mga kaklase. Sa oras na ito ng taon, medyo madamdamin ako. Dahil isang grupo ng mga middle level at senior level na mga estudyante ang nagtapos at umalis sa kolehiyo. Ngunit sa parehong oras, mayroon ding ilang mga mag-aaral na na-promote mula sa gitnang antas hanggang sa mataas na antas, at may mga freshman na sasali. Sa aking palagay, ang akademya ay parang isang federal hematopoietic na institusyon, na patuloy na naghahatid ng mga kwalipikadong talento sa federal. Sa hinaharap, sana ay kaya mo rin. Napakahusay ng kahusayan sa pagsasalita ng dekano, at wala siyang mga maneskrito, at nagsasalita siya ng may matinding damdamin, at nangangailangan ng isang buong quarter ng 1 oras upang matapos ito. Pagkatapos ng talumpati ng dekano, ang pinakamahalagang bagay para sa pagbubukas ng seremonya ay ang paghahati ng mga klase. Ang mga mag-aaral na hindi kailangang lumahok sa pag-uuri ay nanguna sa pag-alis sa field, at ang mga senior department freshmen ay pumunta sa senior department campus upang ayusin. Tanging ang mga first-year freshmen ng intermediate department ang nanatili sa lugar. Ang mga sumusunod ay nahahati sa mga klase. Tulad ng alam nating lahat, sa ating Donghai College, mas maliit ang bilang ng klase, mas mahusay ang mga mag-aaral. Ngunit hindi ito ganap. Umaasa kami na ang mga klase na mababa ang ranggo ay makakahabol din sa pagsusumikap. May kabuuang mga bagong mag-aaral sa taong ito. Mayroong 108 tao, nahahati sa 5 klase. Sa ibaba, binasa ko ang mga pangalan sa labas ng klase. Matapos makinig sa mga salita ni Long Hengshou, napagtanto ni Tang Wulan ang ibig niyang sabihin sa pagpaparusa kina Xi, Yun Xiao at Zhou Changshi sa pagpasok sa class 5 kahapon. May kabuuang 5 klase. Kung mas mataas ang klase, mas mataas ang kalidad ng mga mag-aaral. Walang alinlangan, ang 5 klase ang pinakamasamang klase. Tang Wulan, Zhou Changshi, Xi, Yun Xiao. Oo naman, nang italaga sila sa ika-5 klase, tinawag ang mga pangalan ng 4. Mayroon lamang 20 tao sa 5 klase, na pinakamaliit sa 5 klase. Karamihan sa mga estudyanteng naka-assign sa ika-5 klase ay natulala at walang lakas. Ibabalik ng Gerong na mamahala sa bawat klase ang iyong mga mag-aaral sa klase upang maging pamilyar sa kolehiyo. Lumabas ang 5 guro, at ang isa sa kanila ay naglakad patungo sa class 5. Ang Gerong ito ay mukhang 27 o 8 taong gulang, at nang makita siya ng isang grupo ng mga mag-aaral sa class 5, hindi nila maiwasang mapatitig. Napakagwapo nitong guro. Bagamat kapansin-pansin din sina Tang Wulan at Xi, sila ay mga bata pa rin kung tutuusin, at hindi pa sila lumaki, ngunit ang guro ay nasa hustong gulang. Mas matangkad sa 1.9 metro ang taas, na may malabubuyog na mga braso at isang pares ng malalaking mahabang binti sa puting pantalon. Medyo payat siya pero matangos ang mata, matangos ang tungki ng ilong, at katamtamang manipis ang labi. Ang buong tao ay nakakaramdam ng kakaibang taas at tuwid. Sa mahabang buhok na nakatabing sa likod ng kanyang ulo, umihip ang hangin, at malabo niyang nakikita na ang kanyang mahaba at asul na lawa na buhok ay talagang umabot sa kanyang baywang. Dark green ang mga mata niya, tugma sa asul na mahabang buhok, may kakaibang ugali. Walang ekspresyon ang mukha niya at malamig ang mga mata. Isang babaeng estudyante mula sa class 5 ang bamulong, ang gwapo ng guro. Ang kanyang mga salita ay walang alinlangan na nagpapahayag ng puso ng lahat. Kinagat ni Xi ang kanyang mga labi, hindi sumasang-ayon ang kanyang ekspresyon. Sumama ka sa akin. Ang simpleng 3 salita na bigkas ng batang guro ay nakaramdam ng lamig sa lahat ng mga estudyante. Ito ay isang ginaw mula sa puso. Ang pakiramdam na ito. Bamulong si Yun Xiao, mukhang napakalakas ng guro. Tanging ang aura lang ang makakapagparamdam sa lamig ng kanyang hininga na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Ang class 5 na silid-aralan ay nasa unang palapag, at sa pinakaloob na bahagi, ang daan na pupuntahan ay ang pinakamalayo. Mayroong 30 set ng mga mesa at upuan sa silid-aralan, na ang podium ay nasa unahan. Umupo ka, malamig na sabi ng batang guro.
Sa tuwing magsasalita siya, ganoon din ang nararamdaman niya, sobrang lamig. Pumili si Tang Wulan ng posisyon sa gilid. Matangkad siya at umupo sa gilid para makamove forward. Hindi ko alam kung ano ang mentalidad ni XEXE. Umupo siya sa tabi niya, umupo si Yun Xiao sa harap niya, at si Zhou Changshi ay umupo sa likod niya sa misteryosong paraan. Magkasama ang apat na tao sa dormitoryo. Naglakad ang batang guro sa likod ng podium, ang kanyang mga mata ay dumaan lamang sa mga estudyanteng ito, at naging tahimik ang mundo. Ang pangalan ko ay Wu Changkong. Mahinang sinabi ng batang guro, magiging mag-aaral ko kayong lahat sa susunod na 6 na taon. Ang unang bagay na gusto kong bigyang diin ay hindi mo lang narinig ang sinabi ni Director Long Henshu. Kahit na ikaw ay isang grupo ng mga basura, gagawin kitang pinakamalakas sa iyong mga kasamahan. Maliban kung huminto ka sa pag-aaral, kung hindi. Ito ang iyong layunin sa susunod na 6 na taon. Mayabang na pagsasalita sa simpleng tono, agad nitong nakuha ang atensyon ng lahat ng estudyante sa klase. Susunod, ipapakilala ko ang aking sarili, pangalan, espiritu, antas ng kapangyarihan ng espiritu, at kung anong uri ng Spirit Master ang gusto mong maging. Magsimula na tayo. Simple at prangka, walang cutscene. Ang gilid ni Tang Wulan ay ang pinaka-side row, at ang daliri ni Wu Changkong ay nasa gilid din nila, kaya si Yun Xiao, na nakaupo sa unang row, ang naging unang taong nagpakilala. Kumusta sa lahat, ang pangalan ko ay Yun Xiao, isang martial soul astrolabe, na may espiritong kapangyarihan ng 12. Ang layunin ay maging isang matalinong tinulungan na pang-soul master ng labanan. Hindi sinasabi ang palayaw ni Yun Xiao, kaya mabilis siyang nag-react at naging bukas palad. Gumawa ng pagpapakilala sa sarili. Ngunit medyo nanginginig ang boses. Pagkatapos noon, turn na ni Tang Wulan. Tumayo si Tang Wulan at ang mga mata ni Wu Changkong ay direktang bumagsak sa kanya. Naunawaan niya kaagad kung bakit nagkaroon ng kaunting vibrato si Yun Xiaohui noon, at napakatalim ng mga mata ni Wu Changkong, parang gusto niyang tumagos sa mga tao. Tang Wulan, Wan Lan Yingkao, Level 11. Ang layunin ay. Sa puntong ito, huminto si Tang Wulan, wala pa akong layunin. Hindi ko alam kung sino ang bamulong sa ibaba, Scrap 1, syempre walang layunin. Wow! Isang choke tip ang lumipad palabas na parang guided missile, at nahulog lang ito sa bibig ng estudyante. Oh! Sa isang spiral ng puwersa sa ulo ng choke, dumiretso ito sa kanyang lalamunan, na naging sanhi ng pag-ihi ng estudyante. Malamig na sinabi ni Wu Changkong, sa mundong ito, walang basurang martial arts, kundi nagsasayang lamang ng mga tao. Kapag pinag-uusapan ang basura ng ibang tao, isipin mo muna ang iyong sariling kabutihan. Kung hindi ka mag-aaksaya, ikaw ay itatalaga sa 5 klase. Ang lamig at lakas ni Wu Changkong ay agad na nagpatahimik sa buong klase. Magpatuloy. Ako, ang pangalan ko ay Zhou Changshi, isang martial spirit na si Hercules, na may espiritong kapangyarihan ng 11, at ang layunin ay maging isang power-type war spirit master. XEXE, Martial Soul Light Dragon Dagger, Soul Power 18 antas, maliksi na uri ng pag-atake ng War Soul Master. Matapos bigkasan ng mga salita ng level 18, biglang napasigaw ang buong klase. 18 antas, 9 na taong gulang at 18 antas, ito ay isang tunay na henyo. At isa pa rin itong War Spirit Master. Kung magtataas ka ng 2 pang antas, makapasok ka sa antas ng Great Soul Master. Ang sinumang maaaring maging isang dakilang Soul Master bago ang edad na 12 ay matatawag na isang henyo. Gayunpaman, ang kahangahangang antas ng kapangyarihan ng espiritu ni XEXE ay ang tanging highlight ng klase. Maliban sa kanya, ang antas 12 ni Yun Xiao ay itinuturing na mataas, at karamihan sa iba pang mga mag-aaral ay nasa antas na maaari lamang makapasok sa 11 antas. Kakaiba at kakaiba rin si Wan. Halos walang makapangyarihang martial arts. Siyempre, ang asul na pilak na damo ni Tang Wulan pa rin ang pinakamasama. Ito ay tila naging batas. Simula bukas, opisyal na magsisimula ang klase. Medyo iba na ang paraan ng pagtuturo ko sa ibang mga guro. Kung natatakot ka sa hirap, pagod, at sakit, lumipat sa lalong madaling panahon o humanap ng paraan para magpalit ng klase. Kung mananatili ka, maging handa sa isip. Matatapos ang klase. Lumayo si Wu Changkong na may mahahabang paa, at ang klase ay sumabog sa isang iglap. Karamihan sa kanila ay tungkol sa malamig at gwapong gurong ito. Tara na, oras na para tuparin ang pangako mo. Lumingon si XEXE kay Tang Wulan. Bagamat umaga pa ay walang pasok ngayon, at bukas ay magsisimula na ang formal na klase. Okay. Tumayo si Tang Wulan at naunang naglakad palabas. Pagkalabas niya ng bahay ay nakita niyang may maingay sa koridor at sa dikalayuan ay tila maraming senior college ang naglalakad sa labas na napapaligiran ng kung ano. Anong ginagawa nila? Ha, Tang Wulan. Sa sandaling ito, isang medyo pamilyar na boses ang tumunog. Ibinaling ni Tang Wulan ang kanyang ulo upang tumingin, at isang magandang figure ang dumating na sa kanyang harapan. Si Liu Yoxan, isang senior student ang nagdala sa kanya sa kolehiyo noong siya ay nag-enroll kahapon. Senior sister.
Biglang nagpakita ng ngiti si Tang Wulan sa kanyang mukha, at nagkaroon siya ng magandang impresyon sa nakatatandang kapatid na ito. Wulan, class 5 ka ba? Tumango si Tang Wulan, ang martial spirit ko ay blue silver grass, kaya dito ko lang magagamit. Nagmamadaling sinabi ni Liu Yoxan, hindi ko sinasadya. Ibig kong sabihin, si Teacher Wu Changkong ang iyong guro sa klase. Sinabi ni Tang Wulan, oo. Biglang lumiwanag ang magagandang mata ni Liu Yoxan, Wulan, may gustong guluhin si senior sister. Saglit na natigilan si Tang Wulan, okay. May pinasok si Liu Yoxan sa kanyang kamay at bangulong, kapag nasa klase ka, may oras ka para tulungan akong kumuha ng ilang larawan ng lalaking Diyos na si Leng Ao, o, ang guro mong si Wu Changkong. Leng Ao male god. Tumingin si Tang Wulan sa kanya nang may kaina-hinala. Namula ang mukha ni Liu Yoxan, tiyak na hindi mo alam na si Teacher Wu Changkong ang numero 1 gwapong lalaki sa ating kolehiyo. Kaya lang nanlalamig ang mga tao. Parehong gusto siya ng mga babaeng guro at mga babae sa senior department namin. Tinuruan din niya kami ng senior department. Hindi ko alam kung ano ang mga pagkakamali niya, at siya ay na-assign sa middle class na guro mo, at siya ay hindi patas na guro sa iyong klase, at siya ay hindi patas na guro sa iyong klase, at siya ay hindi patas na guro sa iyong kolehiyo. Ay nakapagpasya na, at ngayon ay hindi na pero sobrang nami-miss namin siya. Natigilan si Tang Wulan. Hindi niya inaasahan na hilingin sa kanya ni Liu Yoxan na gawin ang ganitong uri ng bagay, senior sister, hindi ba ito maganda? Ngumiti si Liu Yoxan, ayos lang, walang masama dito. Ang nakatatandang kapatid na babae ay maaaring magbunyag ng ilang impormasyon tungkol kay Teacher Wu, na mabuti rin para sa iyo. Sumunod si Xi sa likod ni Tang Wulan. Medyo naiinip na makita siyang nakikipag-usap kay Liu Yoxan, ngunit nang sabihin niya ito, bigla niyang inalis ang ideya na hatakin si Tang Wulan palayo, at narinig din niya ito. Kailangan pa ring makilala ang medyo kakaibang head teacher. Sinabi ni Liu Yoxan, si Teacher Wu ang pinakamakapangyarihang guro sa aming kolehiyo. Hindi lang siya gwapo, maganda ang pangangatawan, ngunit napakatalino niya. Napakahusay din niyang magturo sa mga mag-aaral. At napakalakas din niya sa kanyang paglilinang. May mga nagsasabi na siya ang numero 1 sa kolehiyo. Ang master. Malabo kong nakita minsan na si Teacher Wu ay parang may kaluluwang may kaluluwa. Experto. Soul Emperor. Masyadong malayo ito para kay Tang Wulan. Sa kanyang kasalukuyang antas ng espiritu, imposibleng linangin hanggang sa ika-6 na singsing sa hinaharap, dahil wala siyang kakayahang bumili ng makapangyarihang mga espiritu. Ang mga kaluluwa na maaaring makuha ng mga tao ay limitado, dahil ang espiritual na kapangyarihan ay hindi makatiis ng labis. Ang mga puting espiritu ay maaari lamang magbigay ng isang singsing ng espiritu, at sa ngayon, ang maksimum na bilang ng mga espiritu na maaaring makuha ng isang master ng espiritu ay 3. Kung mayroon lamang 3 puting kaluluwa, kung gayon ang 3 singsing na cultivation base ay ang limitasyon. Posible na ang dilaw na espiritu ay maaaring makabuo ng 2 kakayahan ng espiritu, iyon ay, maaari itong magamit bilang 2 singsing ng espiritu. Ito rin ang dahilan kung bakit napakahalaga ng ganitong uri ng mga siglong gulang na kaluluwa. Para sa mas mataas na Purple 1000-year spirits at Black 10,000-year spirits, ito ay isang bagay na hindi maisip ni Tang Wulan. Si Teacher Wu Changkong ay talagang nagtataglay ng 6 na singsing, ito ay isang napakalakas na pag-iral. 6-ring Soul Emperor. Marahil ay hindi marami sa buong East Sea City. Isa pa, napakabata pa niya. Sige, alis muna ako. Tandaan mong kunan mo ako ng litrato. Ang pinasok niya kay Tang Wulan ay isang soul-guided camera. Senior sister. Sumigaw si Tang Wulan, ngunit tumakbo na si Liu Yoxan sa malayo, napakabilis, at hinahabol din ang direksyon kung saan umalis si Teacher Wu Changkong. Mas mabuting ipaubaya mo ang camera sa ibang tao para sa pag-iingat, para hindi mo maipaliwanag kung masira ito mamaya, malamig na sabi ni Xi. Hindi, alis na tayo. Sumulyap si Tang Wulan sa kanya. Kagabi, marami siyang natamo sa meditation. Ang ikinagulat niya ay ang pinakamalaking pakinabang ay hindi mula sa pagpanday, kundi sa laban. Sa unang pagkakataon na ginamit niya ang kanyang martial arts para lumaban, kasama ang pressure na dinala sa kanya ni Xi, halatang naramdaman niyang tumaas ng 1 punto ang kanyang pangunawa sa martial arts. Kaya naman, hindi niya tinatanggihan ang paligsahan ngayon. Sinabi ng guro na ang kanyang blue-silver grass ay medyo nag-mutate na, at hindi ito puro waste martial spirit. Paglabas ng gusali ng pagtuturo, tinanong ni Tang Wulan si Xi, saan pupunta? Sinabi ni Xi, punta tayo sa Donghai Park, kakaunti ang tao doon. Huwag kang mag-alala, hahanap ako ng magpapagamot sa iyo kung nasaktan kita. Tang Wulan, ang katotohanan ay magpapatunay sa lahat. Ang Donghai Park ay hindi kalayuan sa Donghai College. Pagkalabas ng kolehiyo, naglakad-lakad ako sa gilid ng kalsada ng mga 10 minuto, at nakita ko ang gate ng parke. Ang Donghai Park ay libre at bukas sa publiko. Maaga pa naman sa ganitong oras, at marami pa ring nag-eehersisyo sa umaga dito. Naglalakad sa parke, ang halimuyak ng mga halaman na may halong floral scents ay bumungad sa iyong mukha, nakakapreskong.
Biglang nakaramdam ng pagka-relax si Tang Wulan. Ang kanyang blue-silver grass ay isang plant type na martial spirit, at, dito, mayroong blue-silver grass sa lahat ng dako. Paborito niya ang kapaligirang ito. May malabong pakiramdam siya na kung makapag-meditate at makapag-practice siya dito ay mas maganda ito kaysa sa dormitoryo. Na-verify na niya ito noong nasa bahay siya sa Aulai City. Kung ikukumpara sa tila walang katapusang Donghai Park sa harap niya, ang maliit na hardin na iyon ay sadyang napakalayo. Malinaw na wala si Xe dito sa unang pagkakataon, at lumakad siya ng malalim sa parke na may pamilyar na pamilyar. Sa kahabaan ng mga landas ng graba, mas malalim, mas mataas ang mga puno sa parke. Ang Donghai Park ay may kasaysayan ng halos 1,000 taon. Umiral na ang parke na ito noong unang itinatag ang Donghai City. Sa makatuwid, maraming mga bihirang species ng puno ang makikita dito. Habang lumalalim siya, mas maganda ang pakiramdam ni Tang Wulan. Ang pakiramdam na ito ng pagbabalik sa kalikasan ay nagpaparamdam sa kapangyarihan ng kaluluwa sa kanyang katawan na sabik na subukan. Napakagandang lugar. Tiyak na darating muli sa hinaharap. Naisip ni Tang Wulan. Sa kailaliman ng parke, kakaunti ang taong nakakakita, huminto si Xe sa isang clearing sa kakahuyan. Dito lang. Lumingon siya at tumingin kay Tang Wulan. Tumigil din si Tang Wulan at tumingin sa kanya ng maingat. Magiging patas ako sa iyo. Isa akong War Spirit Master ng sensitibong uri ng pag-atake. Umatras ako ng 50 metro. Sinabi ko na magsimula, at maaari kang maghanda. Gaya ng sinabi niya, umalis na si Xe. Dahil sa pagmamataas sa kanyang puso, tumanggi siyang samantalahin si Tang Wulan. Hindi umimik si Tang Wulan, at umalangaw sa kanyang isipan ang eksena ng pakikipaglaban kahapon kay Xe. Malinaw pa rin niyang naalala na nang ilabas ni Xe ang kanyang espiritu, ang kanyang spirit ring ay dilaw. Kahit na hindi niya nakita ang kanyang kaluluwa, ang dilaw ay maaaring kumatawan sa 100 taon. Ang 100 taong spirit ring ay natural na mayroong 100 taon na kakayahan ng spirit ring, at hindi ko alam kung gaano ito kalakas. Handa ka na ba? Ang boses ni Xe ay nanggaling sa malayo. Huminga ng malalim si Tang Wulan, agad na tumutok ang kanyang mga mata, magsimula na tayo. Malamig nang umuso si Xe, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang puwang. Siguradong babalikan ko ang kahihiyan ng kahapon. Simulan na. Sa sandaling bumagsak ang boses, siya ay parang palaso, na sumusugod sa direksyon ni Tang Wulan, halika rito. Kapag inilunsad ang sprint, ang kanyang buong figure ay nahulog ng napakababa, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na parang naglalakad sila sa lupa. Ang dilaw na liwanag ay kumikislap sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang isang siglong dilaw na singsing na espiritu na nakita ni Tang Wulan kahapon ay lumitaw na sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa kanyang kanang kamay, mayroong isang kristal na dilaw na sondang na halos 1 talampakan at 2 pulgada ang haba. Kasabay ng kanyang mabilis na pagtakbo, isang bahagyang dagandong ng dragon ang pinakawalan mula sa kristal na dilaw na sondang. Inilabas din ni Tang Wulan ang kanyang asul na pilak na damo sa unang pagkakataon. Bumungad sa kanyang braso ang petite grass snake na may gintong liwanag na nakapulupot sa kanyang palso. Ang mga ugat ng hugis baging na asul na pilak na damo ay dumagsa. Si Tang Wulan ay may mahinang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban, ngunit nagawa ni Lan Yingcaosheng na masakop ang isang malaking lugar. Ang asul na pilak na damo ay mabilis na namulaklak, na sumasakop sa mas maraming lugar hanggat maaari, at binalot si Xe. Gustong gumamit ng parehong paraan. Isang bakas ng pang-aalipusta ang sumilay sa mukha ni Xe, at ang kanyang katawan ay biglang bumilis. Ang pasulong na tulak na orihinal na isang tuwid na linya ay mabilis na nagbago ng direksyon, at ang kanyang katawan ay tila naging ilusyon sa sandaling ito. Ilang sandali, nahihilo lang si Tang Wulan at hindi makita kung nasaan ang ibang tao. Dumaan ang figure ni Xe sa pagitan ng mga asul na pilak na damo, palapit ng palapit kay Tang Wulan. Hindi maganda. Kung ang pagkakasalubong ay hindi gumana, ang tigas na epekto ng mutation ng asul na pilak na damo ay magiging walang silbi. Mabilis na inipon ni Tang Wulan ang asul na pilak na damo, na nagpapahintulot sa mga pinong baging na ito na tumutok sa kanyang harapan. Ang mas siksik, mas magiging maganda ang epekto ng pagtatanggol. Ito ang naisip niya sa pagninilay kagabi. Sa oras na ito, nakarating na si Xe ng 10 metro sa kanyang harapan. Napakabilis pa rin ang kanyang bilis, ngunit sa pagkakataong ito ay braso na ang mabilis. Ang magaan na sondang ng dragon sa kanyang kamay ay biglang naging bola ng sumabog na liwanag, at ang mga ginintoang sinag ng liwanag ay lamalas, tumpak na tumatama sa asul na pilak na damo sa bawat pagkakataon. Sa sandaling ito, hindi maintindihan ni Tang Wulan kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan niya at ni Xe. Ang bawat piraso ng kanyang asul na pilak na damo ay pinutol ng liwanag at anino na inilabas mula sa liwanag na sondang ng dragon. Bagamat hindi maputol, binuksan ito. Madali lang. Bukod dito, ang matalim na laslas ng Light Dragon Dagger laban sa asul na pilak na damo ay nagdulot din ng mabilis na pagbagsak ng kanyang sariling espiritu. Sa isang hininga lang, bumaba ng higit sa 10% ang kanyang espiritong kapangyarihan. Kung alam ni Xe ang mga katangian ng kanyang martial soul, hindi na niya kailangang umatake.
Hangga't ginamit niya ang pamamaraang ito, malapit nang maubos ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Ang asul na pilak na damo ay bumukas, at si Tang Wulan ay nasa harap na ng walang laman na pinto, at si Xie ay dumating sa kanyang harapan halos kaagad. Hindi nakapakipakinabang si Lan Yingkou. Inilabas ni Tang Wulan ang kanyang mga kamao at sabay sabog kay Xie. Kasabay nito, kontrolado niya ang kanyang Lan Yingkou para mabilis na umatras, umaasang maharangan ang opponents iba ng kalaban. Maaaring kumpletuhin ang paikot-ikot. Ito lang ang pagkakataong manalo. Sa isang kahulugan, ang Blue-Silver Grass ay dapat nakabilang sa control system, at ang control system ay ang pinakapinipigilang maliksi na sistema ng pag-atake. Gayunpaman, ang agwat sa pagitan nila ni Xie, maging ito ay kasanayan o karanasan, ay talagang napakalaki. Sa bahagyang paglihis ng kanyang katawan, iniwasan ni Xie ang bahagyang sumasabog na kamao ni Tang Wulan. Ang kanyang mga tao ay lumihis at lumipad sa gilid, ngunit sa isang iglap, narating nila ang gilid ni Tang Wulan. Sa oras na ito, walang panlaban si Tang Wulan. Kung ito ang larangan ng digmaan, papatayin siya ni Xie, maaari niyang panasan ang kanyang leeg gamit ang isang kutsilyo. Gayunpaman, sa sandaling ito, bahagyang natigilan si Xie. Gusto lang niyang talunin si Tang Wulan, ngunit hindi niya naisip kung ano ang gagawin sa kanya. Ang talam ng Light Dragon Dagger na natusok ay naging hilt, at ang target ay ang pisngi ni Tang Wulan. Tinamaan mo ang mukha ko na namamaga, sasampalin ko ito ngayon. Biglang ibinaling ni Tang Wulan ang kanyang ulo at mabangis na iniyuko ang kanyang ulo sa oras na nagpapaputok ang hukbo. Tumama ang noo niya sa hawakan ng kutsilyo. Ang reaksyon ni Xie ay napakabilis. Ano ang Agile Spirit Warfare Master? Ang pinakamataas na antas ng Agile Attack System ay ang hindi kailanman makipag head-to-head sa kaaway. Kapag tinamaan nito ang kalaban, nawawala ng kakayahang lumaban ang kalaban. Kahit na si Xie ay mayabang, ang kanyang paghatol kay Tang Wulan ay napakatumpak din. Alam niyang tiyak na ang kapangyarihan ni Tang Wulan ay higit pa sa kanyang kakayahang makipaglaban. Sa isang mabilis na pagpitik ng kanyang pulso, pinahit niya ang kanyang pulso, at ang magaan na Dragon Dagger ay direktang tumusok sa balikat ni Tang Wulan. Sa pagsaksak ng Light Dragon Dagger, sa pagkakataong ito ay nabawi na ni Xie ang kanyang lakas. Sa kanyang opinyon, kung umatake siya ng buong lakas, mapuputol niya ng direkta ang braso ni Tang Wulan. Ngunit walang malalim na puot ang dalawa, at sapat na iyon para turuan siya ng leksyon. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay ang mga kalamnan ng balikat ni Tang Wulan ay napakatigas, at sa talas ng magaan na sandang ng dragon, tumusok lamang ito ng 1 pulgada. Bagaman ito ang resulta ng kanyang lakas, ito ay sapat na nakakagulat. Ang dugo ay sumambulat, at ang matinding sakit ay naging dahilan upang ang asul na pilak na damo ni Tang Wulan ay agad na nabawi nang wala sa kontrol at nahulog sa lupa. Nang idiin pababa ang Light Dragon Dagger, halos mapaluhod si Tang Wulan. Medyo sumuray-suray siya, ngunit nagpumilit pa rin na tumayo, sinusubukang suntukin si Xie gamit ang kanyang kamao. Biglang umikot si Xie at nasa likod niya ang Light Dragon Dagger. Inikot ang kanyang mga balikat sa loob ng kalahating minuto, ang katawan ni Tang Wulan ay biglang nakaramdam ng pananakit at panghihina, lalo na ang matalim na aura mula sa magaan na Dragon Dagger, na kung saan ay diniin ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa. Aminin mo o hindi, medyo mayabang ang boses ni Xie. Sa wakas ito ay paghihiganti para sa suntok kahapon. Kinagat ni Tang Wulan ang kanyang mga ngipin, dahil sa katigasan ng ulo niya ay nag-aatubili siyang sumuko. Sa sandaling ito, biglang, ang marahas na pananakit sa balikat ay tila nag-aapoy sa kanyang katawan, at isang pagsabog ng nakakapasong init ay patuloy na bumubulwak mula sa kaibuturan ng kanyang katawan, at ang init ay agad na kumalat sa kanyang buong katawan. May gusto siyang sabihin, ngunit nalaman niyang hindi siya makapagsalita. Tinatanong kita, aminin mo ang pagkatalo. Mabangis na sabi ni Xie habang idinidiin ang punyal sa kanyang kamay. Hindi. Halos umungol si Tang Wulan, ngunit ang kanyang boses ay halatang nagbago ng kaunti. Sandaling natigilan si Xie. Naitanong niya sa sarili kung hindi ba siya masyadong nakapasok, bakit ang paos ng reaksyon niya. Subconsciously, gusto niyang bunutin ang Light Dragon Dagger. Gayunpaman, sa oras na ito, may hindi inaasahang nangyari sa kanya. Ang magaan na sandang ng dragon na tumusok sa balikat ni Tang Wulan ay biglang nagpakawala ng isang tumutusok na dagandong ng dragon. Naramdaman na lamang ni Xie ang isang palpitations ng puso na kumalat sa buong katawan niya. Ang pakiramdam ay parang biglang may nakasalubong na bagay na ikinatakot niya lalo. Nang huminto ang dugo sa lugar kung saan tumusok ang liwanag na sandang ng dragon, at ang gintong liwanag ay umapaw mula sa bintana, at ang liwanag na sandang ng dragon ay naitulak ng bahagya sa pamamagitan ng pag-agos ng gintong liwanag. Sa harap ng hindi alam na sitwasyong ito, ang unang naisip ni Xie ay huminto at umatras. Ngunit laking gulat niya nang matuklasan niyang tila nakaipit ang Light Dragon Dagger, gusto man niyang bawiin ay hindi na niya magawa.
Ang huling nakita ni Xe ay isang ulap ng gintong liwanag at anino. Sa sumunod na sandali, naramdaman na lamang niya na parang natamaan siya ng isang tren na ginagabayan ng kaluluwa na tumatakbo ng napakabilis. Nang magdilim ang kanyang mga mata, wala siyang alam. Bang, dahan-daang dumausdas pababa si Xe sa isang malaking puno sa malayo. Si Tang Wulan ay kalahating lumuhad sa lupa, ang kanyang mga mata ay namumula pa rin, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng husto. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang niya na siya ay nakalsin sa isang calcining furnace, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng marahas sa patuloy na pagkislap ng init. Ngunit matino pa rin ang kanyang kamalayan, kahit papaano noong ibinato lang niya ang suntok na iyon, pansamantalang binawi niya ang kanyang lakas sa huling sandali, kung hindi, nagdududa siya na hindi kayang alagaan ni Xe ang kanyang sarili dahil sa sarili niyang suntok. Pagbaba ng kanyang ulo, nagulat siya nang makitang hindi alam ng kanyang kanang kamay kung kailan ito natatakpan ng pinong kaliskis. Mga gintong kaliskis iyon. Ang mga kaliskis ay hugis diamante, at ang bawat kaliskis ay bahagyang nakataas, na ginagawa itong matalas na angular. Ang mga dulo ng mga daliri ay makitid, at ang mga kuko ay nagiging mas mahaba at matalas, tulad ng matutulis na mga kuko. Ang gininto ang liwanag ng kaluluwa ng ahas ng damo na orihinal na nakapulupot sa kanyang pulso ay medyo ginintoang din sa oras na ito, at ang buong katawan ay bumulusok sa isang buong bilog, at isang pares ng maliliit na mata ay naging pula, kumikinang na parang ruby. Yun ba yun? Hindi ba sayang ang kaluluwa? Ano yun? Mabilis na hinubad ni Tang Wulan ang kanyang kamiseta, at pagkatapos ay nabigla siya nang makitang hindi lamang ang kanyang palad ang nagbago, kundi ang buong kanang braso, simula sa posisyon kung saan ito nasaksak ng magaan na sandang ng dragon, at kumalat sa palad, lahat ay natatakpan ng gininto ang kaliskis. Ang brasong ito ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na lakas. Hindi niya namamali na ikinaway niya ang kanyang kanang braso bigla, boom. Ang kanang suntok ay tumama sa hangin, at isang bola ng gininto ang liwanag ang bumulwak, bahagyang naging ulo ng dragon sa hangin, at ang gintong liwanag ay bumulwak ng 1 metro. Ang malakas na hininga ay hindi nag-aalinlangan sa kanya na ang todong suntok na ito ay tatama sa mga tao. Ano ang epekto nito? Jin Guang, ito ba ang kapangyarihang dinadala mo sa akin? Nagulat si Tang Wulan sa maliit na ahas ng damo sa kanyang pulso. Ngunit sa mga oras na ito, unti-unting hamina ang namamagang katawan ng maliit na damong ahas, at ang mga kaliskis na tumatakip sa mga braso at ang mga pagbabago sa mga palad ay mabilis na hamupa. Huminga ito ng halos ilang paghinga, at bumalik sa normal ang lahat. Ang sumunod ay isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkahapo. Naramdaman lamang ni Tang Wulan ang dilim sa harap ng kanyang mga mata at nawalan ng malay. Bago pa siya magkaroon ng oras na magsuot ng damit, muling lumitaw ang malagintong grid na mga pattern ng liwanag na lumitaw, lalo na ang mga pattern ng liwanag sa gulugod, na mukhang napakatingkad. Nagising si Xe sa gitna ng mga umbok, ang kanyang utak ay medyo nalilito, at may mga bahagyang pagbabago sa mga tanawin sa paligid niya. Hindi ko namamali na tumingala ako at nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Nang muli akong tumingala, nakita ko ang gate ng Donghai College. Sa sandaling ito, madilim, at kitang-kita sa ilalim ng liwanag ang malalaking karakter ng Donghai College. Hey! Gustong magsalita ni Xe, ngunit nalaman niyang kakaiba ang tunog sa kanyang bibig. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan, at sinabi kay Xe, na dinala sa kanyang likod, ano ang sinabi mo? Hindi ba namamaga? Malabo pa rin ang boses ni Xe. Nang mas matauhan na siya, natuklasan niyang binuhat siya ni Tang Wulan sa kanyang likod. Hindi niya namamalayan na itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang mukha. Ang hinawakan niya ay isang makapal na mukha na namamaga na parang tinapay at manhid. Ang lahat ng nangyari noon ay unti-unting nagdulot ng siklab ng mga alaala sa kanyang isipan, at naulit din sa isipan ni Xe ang mga salitang sinabi nila ni Tang Wulan nang umalis sila ni Tang Wulan sa East China Sea Academy. Punta tayo sa Donghai Park, kakaunti lang ang tao doon. Huwag kang mag-alala, hahanap ako ng magpapagamot sa iyo kapag nasaktan kita. Pero ngayon, kinailangan ng 24,000 para makabili ng pambubugbog. Si Xe ay napakalungkot at galit. Kung matalo ka sa kanya sa unang pagkakataon, talo ka sa kawalang ingat niya. Kaya, ano ang tungkol sa pangalawang pagkakataon? Ang pagkawala ay hindi maipaliwanag. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari at nawala ako. Hinawakan din niya ang balikat ni Tang Wulan. May punit sa kanyang damit, ngunit hindi nakita ang sugat. May sikreto, dapat may sikreto ang lalaking ito. Ano ang problema sa gininto ang ilaw na iyon? Umayo si Xe, at sa wakas ay narinig niya ng malinaw ang kanyang boses. Golden light. Golden light ang kaluluwa ko. Ang kamay ni Tang Wulan ay kumislap, at ang gininto ang liwanag ng Earth Yellow Grass Snake ay lumitaw sa kanyang palad. Ang tinutukoy ko ay ang gintong liwanag na tumataas mula sa iyo. Galit na sabi ni Xe. Ang taong ito ay hindi lamang iniinsulto ang kanyang sariling katawan, ngunit iniinsulto din ang kanyang sariling karunungan, ito man ay matitiis o hindi mabata. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, gusto kong sabihin na hindi ko alam, naniniwala ka ba o hindi?
Malamig na sumangot si Xe at ipinahayag ang kanyang saloobin. Bumalik sa dormitoryo, si Yun Xiao at Zhou Changshi ay tulalang pinanood si Tang Wulan habang binababa nila si Xe mula sa kanilang likuran at inilagay sila sa ibabang kama. Diretsyong sinabi ni Zhou Changshi, gusto kanyang bugbugin, dinadala mo pa ba siya pabalik? Ang namamagang pisngi ni Xe ay ganap na nagpakita ng kaugnayan sa pagitan ng tagumpay at pagkatalo. Noong nagpakilala ako sa umaga, hindi ba niya sinabi na may 18th level spirit power ang lalaking ito? Ang mga tao ay gumagastos ng pera. Casual na sagot ni Tang Wulan, at pagkatapos ay sabik na tinanong si Yun Xiao, tapos na ba ang hapunan? Tiningnan ni Yun Xiao ang oras, hindi pa, pero malapit na. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang isang binata na parang hangin. Si Tang Wulan ay nawala ng walang bakas sa isang kisap mata. Hoy, natalo ka na naman. Tanong ni Zhou Changshi kay Xe. Tinitigan siya ng masama ni Xe, pabaya lang. Sa susunod, siguradong mananalo na ako. Gaya ng sinabi niya, pilit siyang bumangon sa kama. Namamaga ang mukha ko ng ganito, ano ang magagawa ko nang walang paggamot? Huwag sirain ang yugto, huwag sirain ang yugto, huwag sirain ang yugto, sabihin ang mahahalagang bagay ng 3 beses. Nang pumunta si Tang Wulan sa bintana ng Sea Restaurant para gumawa ng panlabing-anim na mangkok ng noodles, hindi naiwasang itanong ng master ng restaurant, munting kaklase, hindi ka nahuli dito dahil natatakot kang makita ng iba. Matatapos na tayong lahat sa trabaho. Nahihiyang ibinaba ni Tang Wulan ang kanyang ulo, I'm sorry, Uncle Chef, I'm late today. I won't be anymore. Then I have another bowl and I will not eat it. Tumawa ang chef at sinabing, walang makakain. Libre at walang limitasyon ang simil sa kolehiyo. Pero, gaano karami ang makakain mo? Hinawakan ni Tang Wulan ang kanyang tiyan. Hindi siya kumain ng tanghali, at gutom na gutom siya ngayon. Dapat maraming pagkain. Ang sabi ng chef, buti naman at late ka na dumating. May natitira pang kaunti sa meal B. Wala namang bibili. Ibigay mo na, para hindi mo sayangin. Isang malaking kaldero ng noodles na may kalahating kaldero ng nilagang sa ibabaw, at inihain kay Tang Wulan. Si Tang Wulan ay palaging walang pagtutol sa pagkain. Pagkatapos magpasalamat sa chef, nagsimula na siyang magpista rito. Hindi alam ng meal B kung anong klaseng karne ang nilaga. Ito ay napaka-chewy at katamtaman ng lasa, ngunit pagkatapos kainin ito ay mainit-init sa tiyan, at ang pisikal na lakas na natupok sa araw ay malinaw na nakabawi ng kaunti ng mas mabilis. Napakasarap pala ng meal B, paano naman ang meal A? Nilunok ni Tang Wulan ang kanyang laway at sumulyap sa bintana ng unang pagkain, ngunit hindi nagtagal ay umiling siya, hindi ito isang bagay na kayang bayaran. Pagkatapos kunin ang trabaho sa Blacksmiths Association, tingnan kung maaari kang kumita ng mas maraming pera. Kaya lang, iyong bahagi ng kinita, kailangan ko pang magsumikap para makaipon at makabili ng mga kaluluwa. 1,000,000 federal na barya ang makakabili ng dilaw na sentinaryo na kaluluwa, iyon ang kanyang layunin. Pagkatapos kumita ng 10,000 yuan mula sa Blacksmiths Association, itinakda ni Tang Wulan ang kanyang layunin sa 100 taong kaluluwa. Bumalik sa dormitoryo, wala doon si Xe. Hindi ito masyadong pinansin ni Tang Wulan. Kahit mayabang at mayabang ang lalaki, hindi pa rin siya masyado. Nang atakihin niya ang sarili sa pagtatapos ng laro ngayon, pinili niya muna ang hawakan ng kutsilyo, na makikita. Nagsimula na si Yun Xiao na magnilay, ngunit si Zhou Changshi ay hindi pa. Nang makita siyang bumalik, agad niyang iniangat ang ulo mula sa itaas na kama. Tang Wulan, hindi ba ang lalaking iyon na si Xe ay isang pang-18 antas ng espiritong master? Paano mo siya napanalunan? Lalo siyang na-curious sa roommate na ito na tila higit sa kanya ang kapangyarihan. Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi talaga siya marunong magsabi ng parang kaliskis sa katawan niya. Matapos magising mula sa koma ay ganap na bumalik sa normal ang kanyang katawan, ngunit kahit anong paraan ang kanyang gamitin ay hindi na niya maipakita muli ang mga kaliskis. Malabo na lang niyang naalala na ang buong katawan ay sobrang init ng mga oras na iyon, at ang kanang braso kung saan lumitaw ang mga kaliskis ay puno ng marahas na kapangyarihan, maging ang kanyang kamalayan ay medyo malabo, at pakiramdam niya ay medyo hindi niya makontrol ang kanyang katawan. Sinabayan pa ito ng malupit na emosyon. Kung ang kanyang paghahangad ay hindi sapat na malakas, natatakot ako na may nasa panganib. Pero, ano nga ba ang golden scale na iyon? Ito ba talaga ang resulta ng Wan mutation? Ang Little Grass Snake Golden Light ay hindi isang basurang kaluluwa, ngunit isang kahangahangang pag-iral. Gayunpaman, hindi pa rin niya nakikita ang kapangyarihan ni Jin Guang. Paano nanggaling si Jinlin? Masasabi bang lumalabas lang kapag nasaktan ka na? Hinugot ni Tang Wulan ang mga karayom sa pananahi mula sa mga pang-araw-araw na pangangailangang dala niya, at tinusok ang sarili. Masakit. Isang patak ng dugo ang lumabas, at isang malakas na panginginig ang dumating. At pagkatapos, hindi lumitaw ang mga gintong kaliskis. Hindi siya naniniwala sa kasamaan, masyado bang magaan? Ulitin natin. At pagkatapos, wala pa ring silbi. Magnilay at hanapin.
Tumutok sa pagmumuni-muni, gamitin ang iyong kapangyarihan ng kaluluwa upang mahanap ang kakaibang init na iyon. Ang natutunan niya ay ang pinakapangunahing pagmumuni-muni, at ang ruta ng pagpapatakbo ng kapangyarihan ng kaluluwa ay napakasimple. Hindi nagtagal, natapos ang lap, ngunit wala pa ring natagpuan. Ang lahat ay negosyo gaya ng dati, at walang pagkakaiba sa paglilinang sa panahon ng kapayapaan. Ito ay talagang kakaiba. Muling pinatawag ni Tang Wulan ang maliit na damong ahas na gininto ang liwanag, at tumingin muli. Ngunit kahit paano mo ito tingnan, ang batang ito na walang pagbabago sa enerhiya ay tila hindi kayang magdala sa kanya ng ganoong kalakas na pag-iral. Madaling araw. Nang matapos si Tang Wulan sa pagmumuni-muni, nakita niya na ang kabaligtaran na si Xie ay nagmumuni-muni din, hindi alam kung kailan siya bumalik. Medyo hamupo na ang pamamaga ng mukha niya pero medyo pangit pa rin ang mukha niya, hindi ko alam kung nabugbog siya o nagalit. Laging hindi ko nais na gumastos ng pera upang talunin ang ganitong uri ng bagay. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.